pinipigil naman kami talaga na wag aakyat. Si speaker daw hindi daw guilty. Pagkatapos hindi binabanggit. Sa Lunes, kung meron siya pinanghawakan, pumunta siya, kung gusto niya, bibigyan ko siya ng 1 oras para ilahad lahat yung kanyang ebidensya kung meron. Sa gitna ng umiinit na sagutan sa pagitan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson at Senadora Amy Marcos, hinamon ni Lacson ang senadora na dumalo sa pagbabalik ng hearing ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control project sa Lunes. Agad bumuwelta si Marcos. Duda raw kasi siyang bibigyan siya ng pagkakataong magsalita. Ani Lacson na siyang nangunguna sa investigasyon bilang Blue Ribbon Committee Chairman, kabilang sa tatalakayin ang umano'y direktang koneksyon ni Congressman Martin Romualdez sa mga diskaya. Bumili raw kasi si Romualdez ng house and lot sa Makati, pero sa kontrobersyal na kontraktor na kapangalan, mismong dating may-ari ng bahay ang maaaring tumestigo sa hearing. Ganun na lang kalaki ang tiwala, kung totoo ni former speaker kay Diskaya. I'm not saying na cast in stone na talagang involved na talaga si former speaker. At least we have something to start with. Mariin itong pinabulaanan ng kampo ni Romualdez kahit kailan daw hindi pa nakipagkita ang dating speaker sa mga diskaya. Nakakulong na si Sara Diskaya dahil sa graft at malversation kaugnay ng isang ghost flood control project sa Davao Occidental. Gayun din ang kanyang asawang na-contempt ng Senado. Samantala, hindi pa rin nagpapakita si Orly Goteza na tanging testigo laban kay Romualdez. Ipapasabpi na naman ng Senado si dating DPWH Secretary Manny Bonoan para ipaliwanag ang mali-mali umanong coordinates o lokasyon ng flood control projects na isinumite niya sa palasyo. Niloko niya si Pangulo. Nililigaw niya para ma-weekend yung teorya na may mga or masira yung kredibilidad. Nakausap naman na raw ni Lacson si DPWH Secretary Vince Dizon at nag-commit itong isumite sa Senado ang ilang mahahalagang dokumento kabilang na ang Cabral Files o mga dokumentong iniwan ni yumaong Undersecretary Maria Catalina Cabral na magpapatunay umano ng mga opisyal na sangkot sa allocables o mga pondong inilaan sa mga distrito ng may impluwensya umano ng mga mambabatas. Kaya inihahalin tulad sa pork barrel funds na idineklara ng unconstitutional ng Supreme Court noong 2013. Imbitahin din namin si Congressman Leviste. Kung mag-a-attend siya, di mag-compare notes na lang sila ng DPWH. Anyway, naandyan yung DPWH, naandyan siya. Sa mga nakalipas na araw, naging usap-usapan ang pagbawi umano ng ilang dating DPWH engineers sa kanilang testimonya. Partikular yung pag-amin sa mga anomalya sa flood control projects at pamomorsyento mula sa mga ito. Pinabulaanan na yan ng abogado ni Henry Alcantara pero ayon kay Lacson, tutumbukin pa rin ng Blue Ribbon Committee kung saan galing ang mga ulat na ito.